tayo sa Senado? Yung nasa majority block, walang kaso. Pero yung nasa minority block ay kinakasuhan. Bakit kaya ganon? Lipat lang pala ang solusyon. Alam nyo ba yung 42 billion insertion sa flood control projects anomalies ay isa sa mga senador na galing sa minority block na lumipat sa majority block ay hindi kinakasuhan, tahimik na ngayon at wala ng investigasyon. Tapos, pagdating sa minority block, isang maling kilos lang, kaso agad. Ang higit sa lahat, plunder case kaagad. Lalong-lalo na sa ating napakagaling na senador na si Senator Dante Marcolita, plunder kaagad. Pero habang ang ibang mga sangkot sa flood control projects anomalies ay malaya po sila ngayon. Pero si Senator Dante Marcolita ay nakakulong sa isang kasalanan na bigay lang naman sa kanyang kandidatura noong nakaraang eleksyon. Ano sa palagay ninyo? May hustisya pa ba? Ito po ang part 3 sa ating video kahapon. Patungkol po ito sa kaso nila Senator Loren Legarda at sa kanyang anak na si Congressman Leandro Levisque patungkol sa solar issue na kinasuhan din ng plunder. Pero bago pa natin ipagpatuloy ay atin pong basahin ang comment ni Idol Bless de Lima. Ito po ang kanyang comment. Hindi si Levisque ang nakaimbento yan. May pira siya at kapangyarihan. Yun lang. Walang alam yan si Levisque. Nagbayad lang siya ng engineer. Tama po ito, Idol. Pira ang kapangyarihan. Ang labanan ngayon, mga idol, di ba? Pira lang. Kaya pala, yung iba, nagbayad lang ng mali-malitang pera, di tahimik ang kaso nila, di ba? Kasi nga, may kapangyarihan ang nasa majority block. Karamihan ang nasa majority block ay involved din yan di umano sa flood control projects anomalies. Pero anong nangyari? Dahil nga sa pera at kapangyarihan ay hindi po nagalaw ang kaso, di ba? Totoo nga na ang pera ay makapangyarihan, di ba? Halos lahat na ngayon ang nasa kawani ng gobyerno na dapat sila po sana ang magpursige na matukoy ang mastermind sa malaking nakawan sa pira ng ating bayan. At si Senator Dante Marcolita na sana ang nagpursige para matukoy kung sino ba talaga ang mastermind sa malaking nakawan sa ating bansa. Pero anong ginawa nila? Pinakulong nila ng kasong plunder para hindi maka-attend sa impeachment trial ni VP Sara. At higit sa lahat, para hindi maipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects anomalies. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kakampi tayo ni Senator Loren Legarda at kay Congressman Leandro Levisque sa kanilang kaso. Diba? Plunder din ito. Bakit plunder? Ang karamihan sa ikinakaso sa taga-minority block sa Senado para hindi ito mapiyansahan at hindi ito makalabas. Wala tayong pakialam dyan kung anong kaso nila. Ang importante, lahat ng mga involved sa nakawan ay dapat kakasuhan. Diba? Anong nangyari? Pakinggan natin po ang pahayag ni Ombudsman Remulla patungkol sa kaso ni Romualdez. Kaya video, pasok! We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's. Akala nyo ligtas na, mukhang umiikot na ang gulong ng hustisya. Malapit na raw ihain ang plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kailangan nilang tiyaking bakalang ebidensya bago magsampa ng kaso. And probably put periods with sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. So I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Mamaya paliliwanag din ko yung concept ng preliminary investigation kung bakit yun kailangan. Kasi maraming hindi nakakaunawa, but naimbestigan nyo na, meron naman PPI. Eh ganun po talaga ang lipunan
na may sistema ng batas na pinangangalagaan ang karapatan ng bawat isang nasasaktan. Kaya meron tayong preliminary investigation para to protect the rights of people who may be accused of any crime. But we can explain it better later. But sir, will it still stand without Secretary Bonoan testifying? Ano yan eh, ayun. Pag pinag-aaralan mo, yung taong marunong na at maraming pera, O, di ba? I-review pa ang kaso. Anong nangyari? Bakit ganyan? Matagal na po yang kinasuhan si dating Speaker Romualdez. Pati si Saldico. Di ba? Hanggang ngayon, bakit hindi nila mahanap-hanap? Ano lang nila nag-focus sila sa impeachment trial ni VP Sara. Ilan lang naman na milyon yan ang confidential fund. At mula noong July 6 na nagsimula ang impeachment trial ay siguro nasundan din naman ninyo ang impeachment trial proceedings. Di ba? Oh, absuelto na nga si VP Sara sa article na isinampa nila patungkol sa inciting to sedation, yung threat umano, pagbabanta di umano sa Pangulo at sa First Lady at kay dating Speaker. Pero anyari, di ba? Absuelto na. Bakit nakafocus lang dyan? Hindi tayo tutol sa kung sino man ang kanilang lilitisin. Ang importante, lahat ng mga sangkot ay lilitisin nila. Wala tayong pakialam kung kakasuhan nila ng plunder si Senator Loren Legarda, sino pa man ang kasunod, di ba? Kakasuhan na din si Senator Robin Padilla at si Senator Alan Cayetano ay susunod na di umano. Ang importante, dapat makasuhan din ang mga involved sa mga ibinunyag ng mga dating 18 brave Marines. Yan po ang gusto natin na mga taong bayan. Wala tayong kinakampihan dito dahil sila lang naman lahat dyan ay marami na yung pera, pero tayong mga taong bayan, ang tayo po ang nag-shoulder sa kanilang mga ninanakaw. Bakit tayo nag-shoulder? Kasi lahat ng mga ninanakaw nilang pera sa kaban ng bayan ay tayo po ang nag-suffer. Mahal ang mga bilihin, gasolina, lahat. Sa kuryente, lahat. Tayo pa nga ang mahihirap, lalo tayong naghihirap dahil sa walang tigil na pagnanakaw nila sa pera ng kaban ng bayan. Kaya ano po sa tingin ninyo mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko? Ano po ang inyong naobserbahan sa mga pangyayari ngayon dyan sa Senado? Dahil sila po dapat ang gumawa ng batas para sa ikakabuti ng taong bayan. At sila din ang magtutugis sa mga kawani ng gobyerno na di umano nagnanakaw. Pero selective justice lang po ang ginawa nila. At higit sa lahat, lipat lang pala. Kaya ngayon, gets ko na. Hindi pala kaso ang solusyon. Lipat lang pala. Lipat ka lang sa majority block, safe ka na. Lipat ka sa minority block or remain ka sa minority block sa Senado, may kaso ka. Ganun na ba talaga kababaw ang hustisya natin? So comment po kayo mga idol, mga kababayan ko, kung ano po ang nasa damdamin ninyo. Magbigay po kayo ng inyong mga opinion, mga reaction dahil tayo po ang taong bayan ang nagpasweldo sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno na mga di umano nagnakaw sa pera ng taong bayan. Babasahin ko po lahat ng inyong mga komento at re-replyan ko din lahat. Ano sa tingin ninyo mga idol? Tama ba ako o tama ako? Agree ba kayo na dapat pantay-pantay? Share nyo to para malaman din ng iba. Ako po si Linda, TVPH sa Philippine Updates. At huwag kalimutan, abangan ang ating susunod na mga video bukas. At huwag din kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.